Ayan, maraming pong salamat at kayo ay nanonood sa amin ngayon at magstay kayo, okay? Huwag kayong umalis kasi maganda ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Lalo na, at ang ating speaker for today, ang ating guest for today ay ang ating kapitag-pitagan kagapu-gapuhan kasi pagsipagang GNC leader ng San Jose del Monte, Bulacan, Pastor Maynard. Wow! Grabe namang bati yan. Salamat, Hana. Magandang hapon po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa GMC San Jose del Monte. Woohoo! Hi, Ate Elma. Yan. At napakasisipag na mga yan. At talagang sila ay, alam niyo ba, sila ay naghahanda na nitong Thailand. Wow! At may iba dyan, mag-a-access to rin. Wow! Ang iba naman, may magpapasok na sa full-time. No? ganda yun. Maglo-long term. Inunahan pa ako. Okay lang yan, okay lang yan. So, salamat po at manatili po kayo sa amin at napakaganda po ng ating pag-uusapan. Yes. Binabati ko rin po lahat ng Agila na nanonood ngayong hapon na ito. Salamat po sa inyong pagsama sa ating Thursday online fellowship. Saan man po kayo naroon sa buong daigdig. Salamat po dahil narito kayo ngayon at nanonood ng ating Thursday fellowship. At syempre, mula Luzon, Visayas, Mindanao at all over the world, mga ka-Agila, mga ka-I-Teams, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa amin sa hapong ito. At syempre, alam ko kung napagpala tayo ng gusto last Thursday, no, sa ating pinag-usapan, sa guest natin ang JAR, 'di ba? Yes. At talaga naman nakita natin kung papaano sila from different countries pinagsama-sama ng Lord sa isang gawain at kung papaano sila masigit na magiging pagpapala sa buong International Teams Philippines. At ngayong hapon, syempre naman mapalad tayo, nakasama natin si Pastor Maynard from San Jose del Monte, Bulacan, para naman bigyang linaw ang topic na true obedience is led by God. Yan. By the way, atik-atik, kami yung unang-unang bunga ng JAR, ha? Don't forget. Nung nag-vote in yan, tatlo na yan, sa Ignite Vietnam. Kami ho ang unang-unang biktima. Wow. Biktima. Kami po ang unang-unang Team Rain. Kami po. Sinanay kami. Kaya ho kami naging ganito. Kaya salamat po, Ate Roda, Ate Ana, at Ate Juliet. Hindi po namin makakalimutan ang inyong mga tinuro sa amin. Yan, kayo ang bunga ng kanilang obedience. Yes. So, Grabe, no? Kaya ang ganda ng topic po natin ngayon, dahil hindi ko lubos maisip kung paano yung isang mananampalataya hindi susunod sa Diyos. Diba? Amen. How can a believer live without obeying God? Posible Ligtas ba ka yun? nga ng Panginoon. No? posible ba yun? Palagay ko, pwede. No? Comment down below kung posible na anak ka ng Diyos pero hindi ka Hindi ka sumusunod. sumusunod. Yes. At gaano ba ka-importante ang obedience sa atin? 'Di ba? Paano mo masasabi that you love God without obeying God? 'Di ba? Tama. Oo nga. Tsaka, di ba, kumbaga kung babalikan natin yung simula, pumasok yung sin because of disobedience. Diba? So parang minsan, dati inisip ko na ang sin ay disobedience. Pero meron din namang blessing sa obedience. Na-imagine nyo ba or naisip nyo ba, na question nyo ba si Lord na, Lord, paano kung hindi nag-disobey? Yes. Si Adam tsaka si Eve. Ano kaya? Hindi masaya buhay natin. Nasa Garden of Eden pa rin. Yes. Palagay ko. At Kaya, obviously, walang kamatayan yan. At talagang napakaganda ng lugar natin. pero Tama bakit ka rin. importante ang obedience, no? Bakit kaya? Malalaman natin. Tama. Kasi nga, pag tayo sumusunod sa Diyos, hindi natin alam, ito pala yung susi sa pagpapala ng Diyos. Kaya tayo, gusto ni Lord na tayo laging nakikinig sa Kanya at tayo ay gumagawa ng pinagagawa niya kasi sa likod ng ito ay mayroong pagpapala. Amen. At bukod pa doon, syempre ang Diyos din ay natutuwa pag tayo sumusunod sa Kanya. No? At ito rin po ay pagpapahayag na pinapahalagahan natin ang Diyos sa ating buhay. Yes.
Alam nyo sa Biblia, napakaraming kwento ng ganyan, no? Lalo na pagka hindi sumusunod. Actually, lahat tayo siguro guilty na minsan may time din na experience ba na minsan matigas din ang ulo natin sa Panginoon. Hindi tayo nakikinig. Bakit kaya may ganun talaga, no? Pero anyway, mas maganda pag-usapan na natin yung tayo ay susunod. Ano ba ang sikreto? Paano tayo makakasunod? Ang sabi po ng John 14:15, let me read with you. Sabi niya, if you love me, you will keep my commandments. Ang sarap na nagmamahal tayo sa Diyos kaya tayo sumusunod. Totoo. Hindi yung susunod ka kasi gusto mo lang siya mahalin. Hindi, yung out of love ni God sa atin at nararanasan natin, yun po yung magtutulak. Kaya tayo susunod. At saka ano siya, obedience is more of a response dun sa love ni Lord. Kumbaga hindi siya something na pag-iisipan mo pa kung susunod ka ba o hindi. Kasi automatic, naturally, susunod tayo dahil meron tayong relationship sa Lord. Totoo yan. Diba? Na pag sa mga magulang at anak, diba? Kung may anak po ba kayong suway sa inyo? Ay, oo. Kaya minsan nga nakikita ko yung sarili ko doon sa anak ko eh. Kasi ako rin pasaway din ako eh. Bunso pa naman ako. So talagang tandaan natin, obedience is the key. Yes. Opo, at dahil obedience is the key, pakitype po ang hashtag natin for this afternoon. Hashtag obedience is the key. So kung ano man yung mapulot ninyo sa usapan namin ngayong hapon, pwede niyo pong i-type yun sa comment section ng ating live fellowship. And then, huwag niyo pong kakalimutan na i-type din ang hashtag obedience is the key. Correct. At alam niyo ba, sa Bible, may mga somehow din na nag-disobey, ano? Kaya pinakita rin ni Lord yun eh, kasi balanse ang Bible, ano? Pero meron din talagang nakasunod naman. At talagang totoo at buwang pagsunod niya. Walang iba, ang tinutukoy kong lingkod ng Diyos, walang iba kundi si Apostol Pablo. Jam, familiar ka ba kay Apostol Pablo? Ayos po, nag-search na ako kanina. Magaling, mahusay. Si Paul po, sa panahon natin ngayon, parang dapat si Paul tayo eh. Kasi si Paul po, kilala siya nung panahon niya na pinahayag niya yung gospel. Yung si Jesus that times. And take note po hindi lang sa isang lugar. Nakita doon na iba't ibang lugar yung pinuntahan ni Paul. So missionary din si Paul? Yes. Yes, correct. Nakatatlong missionary journey nga siya. Sabi nga nung iba pa daw, may pang-apat pa eh. Pero talagang mayroon siyang specific So, siya yung model. mission. Siya ang model natin. Siya ang natin, susundin sa gagayahin. At dahil dyan, napakaganda, kukuha lang tayo doon sa kanyang isang journey. Kasi nga, madami siyang journey, no? Yung pangalawa. Yan. Yung pangalawang journey. At considering si Paul din, ang isa sa may pinakamaraming sinulat na libro na nahala doon sa New Testament. Could you imagine? 13 books. Siya lang nakagawa ng gano'n, no? Na napakarami niyang letters, books na ginawa to encourage yung mga early Christians. Kaya naman si Apostle Paul, mga believers. Kaya naman si Paul was considered one of the most influential people in history. Tsaka hanggang ngayon, Pastor. Yes! Ang di ba ang tawag sa mga letters niya, Pauline epistles. Tapos hanggang ngayon, yung sinulat niya, yun yung pattern na sinusunod ng church. Tama. Tsaka yung mga sa missions din. Ang Pauline epistle is one of the subject sa seminary. Subject talaga yan kung saan inaaral yung mga libro. Sinulat. Galing Ni Paul. Yes. Tama. Kaya naman ngayon, gusto ko kayo mga kaibigan, mga kapatid, dalhin doon sa libro ng mga gawa, kapitulo 16. No, ang pag-aaralan natin ay hindi na natin kailangang basahin, medyo mahaba, from beginning on verse 1 to 34. At yan ay nangyari sa kanyang pangalawang paglalakbay, no, ni Pablo bilang isang misyonero. Nung siya ay naglakbay diyan together with Silas. Si Silas, ang isa rin sa mga leader ng church at Antioch, ay kasama ni Pablo, nagtungo sila from Antioch, no, sa Derbe or Lystra. At doon nakatagpo nila ang isa pang missionary na sumama sa kanila. Isang disciple ni Paul, no other than Timoteo. Timothy. Pastor, dahil nabanggit mo yung Derbe at Lystra, ano yung present day
name Alam ng ko yan. mga lugar na yan. Pero mas maganda, tanungin natin sila. Sila sasagot. No, quiz! Pop quiz! Ayan. Sali namin kayo, syempre. Oo. Wala mag-google. Ano ang present day name Yan. ng Derby at Lystra? Yan, saan Yun. kaya yan? Oo, diba? No? Correct. Pastor, may tanong ako. O, diba? Huwag Ano lang dito? mata. Ano dito? Yakap. Biglaan. Ayan. Na, di ba, second missionary journey, so ibig sabihin maraming pinuntahan si Paul. Mhm. No, nung time na to. Sa tingin po ninyo, mga ano kaya, mga ilang bansa or gaano kalayo yung tinravel niya mula Antioch hanggang dun sa dulo. Ang dulo, di ba, Macedonia? Tama po ba? Yeah. Actually, isa lang yon. Hindi pa natapos yung second missionary journey ni Paul sa Macedonia. Pero yung kwento natin ngayon, doon magfo-focus sa Macedonia. Kung saan dumanas siya ng matinding hamon, pagsubok sa buhay, no? Pero sumusunod pa rin. Yes. Correct. So, ngayon malalaman natin kung paano si Lord sa anak niyang willing sumunod ay ibinibigay talaga yung malinaw na direksyon, no? May tinuturo talaga, no? Kay Paul at sa grupo niya. At nagdadagdag pa ng magagawa katulad nga nito, no? Nadagdag si Timoteo. At bukod diyan, makikita natin, no, si Paul ay meron ding tamang pakikipag-ugnayan sa church, no? May binanggit doon sa chapter 16 verse 4. Basahin ko lang ng mabilis, ano, pagkatapos pinuntahan nila ang mga bayan at pinaalam nila sa mga mananampalataya ang mga patakaran na napakasunduan ng mga apostol at ng mga namumuno sa iglesia sa Jerusalem. Ibig sabihin, Paul has a proper coordination with the Mother Church, Jerusalem. Yes. Parang sa atin din, sa iTeams. Yeah. Pag ako aalis, hindi pwedeng hindi ko ipapaalam sa opisina. Oo. Kaya importante talaga no yung communication. That yung mga missionary natin dapat importante na nagpapasabi sila sa mga simbahan, ini-involve nila yung church nila, Tama. that they are going to go with the mission, and of course, ang international teams as sending organization nila, so that we know kung ano talaga yung mga plano nila sa buhay. Hindi yung bigla na lang, oh, ba't nandun na to? Diba? Just a simple communication so that may covering din. Tsaka Importante support, yun. no? Yung blessing na ibibigay. Tama. Kasi sa totoo lang, may mga kaibigan din ako nagbe-mission. Talagang, yun nga, solo flight sila, no? Pero tayo dito sa international teams, kaya nga may teams eh. Plural pa yan, ha? Hindi team. Teams. Maraming team. So, ibig sabihin, ini-encourage po tayo ng ating pong opisina na makipag-ugnayan tayo sa office natin, ano? Para tayong matulungan. Babakapan tayo hindi lang sa panalangin, malay mo, pati sa support, di ba? At ganoon din, marami tayong pupuntang bansa kung saan may iTeams din. Hindi kayo makakawala, no? Nako-connect. Nako-connect kayo ron, Yes, correct. yun yung important. Diba ang ganda, no? Ang ganon. It's a collaborative effort. Yes, Work. working So, together. Yeah, ganyan ginawa ni Pablo. At alam niyo nangyari, ito sinabi ng Bible. Kaya, lalong tumibay ang pananampalataya ng mga iglesia. At araw-araw ay nadadagdag pa ang bilang ng mga mananampalataya. So makikita nyo, yun ay paraan din ni Lord para magkatulong-tulungan tayo and we grow spiritually, relationally, and even numerically. Yes. Diba? Ang ganda, no? Ang galing na Panginoon. Ang galing kasi, ano siya, when we work together, no? So parang, at least hindi ka napapagod na mag-isa ka lang na tumatrabaho. Tama. May nakasuporta, Yes. tapos nagko-complement yung strengths and Yes. weaknesses. At saka, imagine, si Paul na to. Yes. Si Paul na to. Yeah. Correct. Si Paul na to. Si Paul Siya nga yan. yung model natin eh. Oo, hindi Tama. kasi isipin nyo, yung credentials niya, siya yung siguro yung pinaka-credible, pinaka-educated na tao na po pwede nating mabasa in the Bible. Kasi aral talaga siya eh. Kaya nga siya persecutor nung una ng mga Christians. Pero nung na-encounter niya si Jesus at sumunod siya sa Panginoon, at naintindihan niya yung gospel, he went to missions. And si Paul na to, ibig sabihin, independent siya. Kaya niyang mag-isa kung gusto niyang siya lang. Correct. Pero, may sinama siya. Correct. Tsaka, considering Siya yung nag-isa. sinabi mo kanina na nung kinatagpo ng Diyos si Paul
nung nakakilala siya sa Panginoon, di ba, dun sa Way of Damascus, Yeah. na si Jesus, ang lahat ng komentaryo nagkakaisa na talagang si Jesus ang nagpakita sa kanya, no? Ay tuloy-tuloy yung yung kanya ugnayan sa Panginoon, no? At ibig sabihin lang talagang si Jesus ay talagang very active, and even God himself is putting everything in the right perspective and in the right process. So makikita niyo sa sumunod na talata ito, no? Ito isa sa gustong-gusto ko Sabi sa verse 6, pumunta sina Pablo sa mga lugar na sakop ng Phrygia at Galacia dahil hindi sila pinahintulutan ng banal na espiritu na mangaral ng salita ng Diyos sa lalawigan ng Asya. Ibig sabihin talagang si Paul, very close kay Lord, no? Very close kay God, at talagang merong instruction binibigay. Alam niyo, ganun din sa atin. Pag we go on mission, si Lord naman nagpapadala sa atin. At siya rin nagbibigay ng instruction sa atin. Dalawang beses binanggit yan, pati sa verse 7, sabi rito. Basahin ko lang. Pagdating nila sa hangganan ng Misya, gusto sana nilang pumunta sa Bitinia, pero hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. So meaning, ang Diyos ay nagtuturo sa atin ng dapat nating gawin. At pati yung hindi natin dapat gawin. At saka alam mo, mahalaga, ito parati ko itong sinasabi sa briefing, no? That every time we have to be in tune with our Commander-in-Chief. Kasi dapat alam natin kung anong sinasabi. Mahirap na yung punta ka sa Mindanao, hindi ka naman pala doon pinapupunta ka sa Luzon. So dapat alam nating makinig. Importante na nakikinig tayo. At saka nakita ko po dito sa verse na to na hindi lahat ng opportunities you have to take. Correct. Kasi malapit na sila sa Bitinia Di ba? Madadaanan nila sana. So siguro kumbaga if yung thinking lang natin na it's another opportunity for missions. Pero hindi sila pinapunta ng Holy Spirit dun kasi may ibang destination. So yung maging quick to listen sa instruction ng Holy Spirit, lalo especially kapag nasa mission field tayo. Minsan makaka-encounter tayo ng opportunities pero hindi lahat. Tama. Hindi lahat ng open doors ay papasukan. At sana din, ma-clear to sa mga tao na nakikinig ngayon na parang minsan meron tayong desire na I want to go to this country. Pero hindi pinahintulutan ni Lord na huwag magtatampo dahil hindi tayo nakatulog sa bansa na yun. Kasi sila nga gusto nilang pumunta sa ganitong lugar pero hindi pinahintulutan ng banal na espiritu. #wag magtatampo. Tama. #wag magtatampo sa Diyos. Pagka kayo'y pinigilan, ibig sabihin, hindi yun ang best para kay May Lord. mas maganda pang plano. May mas magandang plano. At totoo lang, mas magandang plano ni Lord. Yan. So dahil yung mga binasa natin ay mula sa iba't ibang lugar, pag-usapan natin ngayon ang Mapa. Yan. itinerary. Ang itinerary po Ni ni Paul. Ayan. Nakikita nyo ba yung nakikita namin? O kami lang nakakita? Baka tayo pa lang. Pwede Tayo pa lang. Flash. Meron po akong papakita sa inyo ng mapa dito. Medyo makikita ninyo dyan may guhit. At yung guhit po na yan po yung missionary journey ni Paul. At ang grupo niya, mapapansin nyo, nagsimula po yan sa Antioch. By the way, for FYI, ang Antioch po is the second church, first 5 churches yan Church of Jerusalem, Church of Antioch. Ang Church of Jerusalem, yan yung purely Jewish. Yung Church of Antioch, yan yung Gentiles. First Gentile church na tinatawag. So, ibig sabihin, halo-halong lahi na yan. So, meaning si Paul galing dito at nagre-report. Of course, nagre-report din siya sa Jerusalem. So, sa second journey niya, ay galing siya dito sa Antioch. And then, nagpunta sa Tarsus. At pagka susut ko yung salamin ko, ayan, nakita ko na. Pumunta siya ng Derbe at Lystra. Diyan niya kinuha si Timoteo. Nakasama nila. And go all the way to Galatia and then Asia. And then kung mapapansin niyo yung guhit sa ibabaw, merong Mysia, papunta siya dyan.
Actually, bago siya pumunta gusto nila talaga, nag-usap sila ng grupo, no? Nag-meeting yan. Pupunta talaga sila sa Bitinia. Doon sila pinigilan ng Holy Spirit. Isipin niyo, meron pa ng time talaga na gano'n, no? Na kailangan maging aware tayo. Yung susunod na mapa po, Kuya Gerald. Yan! Nakita niyo po yung ganun-ganun na guwet. Yung po yung, ibig sabihin, dapat pupunta sila ng Bitinia. Pero, dahil sinabihan na sila ng Holy Spirit, wag sila doon, dumiretso po sila ng Mysia. Kasi po, nagpakita, sa panaginip, ay na nagpakita ng pangitain ng Diyos kay Paul na mayroong lalaki na humingi ng tulong sa Macedonia. Kaya naman, dali-dali, imbis pa sila, dumiretso doon sa plano nila, nagkaroon sila ng plan B. At yung plan B pala yung minsan yung tama, nagkaroon ng detour. Alam mo yung salitang detour? May detour. Yung detour, minsan dapat aware tayo dyan. Yes. Kasi yan, pag sinabing detour, mga kapatid, ang Tagalog nito ay pasikot-sikot, no? Detour means to go or make someone go a different or less direct route to a place in order to avoid problem or to visit somewhere or do something on the way. So minsan ginagamit ni Lord yun. Pero alam nyo dito, yung pag-detour nila, ibig sabihin, doon pinadiretso sila, actually, andun yung pinakamatinding challenge ni Paul. It was really a test of his faith and obedience sa Panginoon. Kasi meron silang na-encounter na problema. At, yan. Kaya naman, mga kapatid, muli, paalala ko sa inyo, ang ating tinatalakay ay ang tunay na pagsunod ay pinangungunahan ng Diyos. At alam nyo, ang sarap sumunod sa Panginoon, no? Lalo na kung madali. Lalo na kung kaya natin. Paano pag mahirap? Yun. Kaya mo pa bang sumunod? Paano yun pag mahirap? Paano pag mahirap? Paano mo nasasabing mahirap yung pagsunod? May mahirap. Pagka, halimbawa, binrake ka o ikaw nag-break kayo, may ganun ba? Sabi ni Lord, i-break mo yung boyfriend mo ngayon. Siguro po sa akin, madali yun. Kasi wala tayong i-break. Akala ko marami kang i-break. Marami sila kaya madali mag-break. Kayo sa isa, no? Ay, nako. Si Hannah ang may istorya. Baka. Ito na po tayo Yun, sa pag-obedience. Hindi po ito Valentine's Day, pag-uusapan. Hindi, kasi minsan, di ba, may mga instructions, ang lalim naman, kaya tugot no? Hindi, minsan may mga instructions sa atin si Lord na taliwas sa desire or will natin, di ba? Kasi minsan parang mas beneficial sa atin yung gusto natin, mas convenient. Pero minsan kasi may instructions na binibigay sa atin si Lord for our growth. At saka para mas makakilos siya sa buhay natin. Tama po? Kaya nung medyo bata-bata ako, nung may boyfriend ako, sabi Lord sa akin, break mo yung boyfriend mo na yan. Ayan. O, di syempre, umiyak muna ako kay Lord. Lord, totoo ba? Pinapag-break mo na kami. Pero may confirmation naman. So, Kaya binrake mo. Break naman. And eventually, it made sense. Nung medyo mas tumagal-tagal na, kaya pala Lord, pinag-iwalay mo kami kasi may plan na better for the both of us. Yan, kasi ka ba sabi, minre ka ba? Yeah, ako rin na nag-break. Wow! Ang lupit, May joke lang po, Break dance po yung sinasabi ko. Dancer pa Ayun po, dancer pa rin. Sa totoo lang po, naranasan po namin yan sa Vietnam. At kasama ko pa yung asawa ko noon. Katunayan, doon kami nag-celebrate ng silver wedding anniversary. It so happened, nag-invite din yung aking sister-in-law. Thank you nga pala. Hello, Ate Yap and Kuya Ray. Na nag-invite sa amin nung time na yon para dumalo ng kasal ng anak nila. So yung wife ko dati ayaw pumunta sa Vietnam, wala siyang choice. Kundi talagang pinapunta kami ni Lord, sumama. At talagang naka-budget po kami, pinagandaan namin, dala namin damit, at dalawa lang kami. Parang second honeymoon na rin talaga to dahil aming anniversary. At talagang na-book na rin ng hotel yung aking panganay, tinulungan kami. At eto na, nung mula sa airport, pagpunta namin ng hotel, abay, nasakyan po namin taxi ay hindi mabuting Vietnamese. Ay, sorry, nabanggit ko pa. Hindi yung mabuting driver. Yun, driver ng taxi. No? At ito po ay pinaikot-ikot po kami. So, to cut the story short, siningil po kami overpriced. Yung pong supposed to be na babayaran namin 250,000 dong.
ay naging 850,000 pa. So, yun. Nung kino-compute ko po kasi ako yung sa budget, overpricing, pang 3 araw na sana namin na budget, yung nawala, no? Pero alam niyo, ginawa ng Panginoon. Iyak talaga ako nung gabi na yun. Pagod kami, daling araw kami dumating. Alam niyo, yung mga flight na mura, no? Talagang 2 o'clock, 3 o'clock, ganun yan no? So, wala kami choice. Yung anak asawa ko, natulog na ako. Iyak talaga ako sa Panginoon. Kasi sabi ko, ang sakit, Lord, ba't ganun? Binibigay ko na nga yung puso ko dito, tapos makakaranas pa kami ng panloloko. Pero alam niyo, ginawa ng Panginoon, pagkatapos po namin mag-check out sa hotel na yun, siguro mga 3 araw, 4 na araw pa kami nag-stay doon. May budget pa naman kami bayad na yun, naka-advance na. Pero nung paglabas namin doon, sabi ko, Lord, 3 araw kami naglakad. Hindi kami sumasakay at nagtipid kami sa pagkain. Sa gilid din lang kami kumakain. Pero alam niyo ba, nung lumabas kami sa hotel na yun, pinick up kami ng aking in-laws. Wow, ibang klase. 5-star hotel yung aming pinagtuluyan. At hindi kami na naglalakad, nagtataksi kami kasi sila nagbabayad. At kumakain kami sa mga fine dining na sila rin nagbabayad. Nilibre kami. Yun yung budget namin na nawala na 3 araw, pinalitan ni Lord ng 1 linggo. Oo, diba? O, diba? Ang mga sumusunod sa Panginoon, lubos na pinagpapahan. Yes. Kaya naman, kung gusto nyo pong patuloy na maging kabahagi sa gawain ng International Teams Philippines through There Is Hope Ministry, panoorin nyo po ang video na ito. Minsan may ganun sa atin, no? Nire-remind tayo ni Lord. At considering na talagang pakahalaga po na tayo ay sumusunod sa Diyos, hindi lang sa panahon na kaya natin, madali at simple, kundi lalong-lalo na sa panahon na tinetest yung ating pagsunod. Ganyan nangyari kanila Pablo. Kasi nung sila'y nangangaral at tapos may babaeng bata na sinasaniba ng masamang spirito, actually pinupuri sila ng bata. Walang masama sinasabi ng bata. Sabi ng bata, ito, ang mga taong ito ay lingkod ng kataas-taasan. Makinig kayo sa kanila, pinangaral nila ang kaligtasan. Tama na may sinasabi ng bata. Pero dahil araw-araw, nakulitan siya po sa Pablo. At alam niya, demonyo yung sumasanib doon, yung nagsasabi niya. Kaya nung nirebuke yun ni Paul, abay, gumaling yung bata. Pero hindi natuwa yung amo. Kasi yun yung paraan para kumita siya ng pera. Kaya nung nagalit yung amo, kinaladkad sila Pablo at dinimanda sila, ginulpi sila ng taong bayan at pinakulong pa sila. Tingnan nyo ha, sila Apostol Pablo nangangaral, nagtuturo, nagmimisyon, pero anong kinasapitan nila? Sila ay pinahintulot ng Lord na dumaan sa matinding pagsubok, yung pala may ililigtas ang Diyos sa kulungan. Grabe, no? So, huwag tayong magtampo. Ano kaya sino sa inyo yung dumadaan sa pagsubok? Alam nyo, yan ay bahagi ng ating pagsunod. Minsan nga, yan ang nagtutulak sa atin para tayo ay lalong magpuri at magpasalamat sa Diyos. Wow. Yes. Ang galing kasi minsan may mga lugar tayong hindi natin gustong puntahan kasi pangit, hindi maganda, marumi, madilim, pero minsan nandun, hinahayaan pala tayo ni Lord na pumunta doon kasi merong maliligtas at tayo yung gagamitin ng Lord na maging liwanag. Yes. Doon sa mga lugar na hindi natin gustong puntahan. Ako, meron akong dagdag na experience. Kasi nung dinala ko ng Lord sa Malaysia, ang pinuntahan ko, hindi ko ina-expect na parang mabundok, yung bahay hiwa-hiwalay, yung talagang liblib. Liblib talaga siya. So parang sabi ko, ba't ba ako dinala-dala ng Lord dito? And to my surprise, meron akong na-ministeryohan doon na mga hindi ko na babanggitin kung ano yung religion. But then sila yung mga matatapang na taga Mindanao na hindi ko sukat akalain na isusuko ang buhay sa Panginoon. Diba? So, umaga parang taga Manila ako tapos mapupunta ako sa liblib na lugar. Wow. Diba? Pero talagang minsan dinadala tayo ng Lord sa mga lugar na hindi natin ine-expect. Pero doon tayo gagamitin. Tama. At ang totoo pa dyan, kaya minsan merong mga challenges, problema o difficulties
Kasi yung pala yung magtutulak sa atin para magpuri sa Diyos. Yes. Ganyan ang ginawa nila Pablo. So, ang sikreto pala, pag meron kayong trials o pagsubok na dinadaanan, habang kayo ay sumusunod sa Diyos, lalo kayo mag-worship kay Lord. Lalo kayo magpasalamat in advance. Kasi alam nyo, pagkatapos ng bagyo na yon, ang kasunod nun, tagumpay, Yes. Amen. pagpapala. No? Ganyan na nangyari sa kanila. Tuloy natin yung kwento. Nung nasa kulungan sila Paul, imbis magtampo siya kay Lord, isipin mo, sumusunod na nga. Bakit pinahintulutan magulpi? Hindi basta gulpi ha. Talagang hinambalo sila at sira-sira yung damit nila. May picture tayo dito no? At makikita nyo, talagang gutay-gutay yung damit nila, pati katawan nila, syempre. Pero in spite of that, isang gabi, sila ay nag-worship service sa loob ng kulungan. At sabi ko, nakikinig lahat ang mga bilanggo. So meaning, nakapag-ministeryo sila sa bilanggo. O, di ba? So, yun pala ang sikreto, no? Kaya minsan, may ganun. Kasi doon tayo i-compel, Lord. It compels us to praise Jesus over and above our circumstances. Alala ko may post si Pastor Gani kahapon, no? Yung parang, yung outward circumstances natin should not affect our inner peace. Our peace within. Kasi, di ba, if we have Jesus in our hearts, He is the Prince of Peace eh. So we have peace. Na kahit na nasasaktan ka physically or pinahihirapan ka, it should not affect yung heart natin to worship or praise and obey God. Kasi alam natin na He knows what He's doing. Yes. Na may purpose and plan siya sa lahat ng mga pinagdadaanan natin. So, Yeah. Amen. kaya naman, Jam, Kaya naman po, papalapit na ang ating conference, Tentmaker Conference sa Thailand. At lahat Yes. po ba naka-frame na? Yan, bagong-bago sa lahat Yes. ng Oh, Agila. wow! Pwede niyo pong i-message si Kuya Gerald Sinsay kung gusto niyo po ng frame na yan. Yan! Hello! Again! Gusto ko pong malaman ninyo, no? Yung kwento ni Pablo ay napakagandang halimbawa kung paano tayo ay susunod ng kumpleto ha, hindi partial, hindi nag-aalinlangan, at hindi pa konti-konti, kundi todo na natin kung susunod lang din tayo kay Pablo. At kahit may pagsubok, kahit mahirap, alam niyo kung bakit? Kahit mahirap, itutulak tayo magpuri at manalangin sa Diyos. Naalala niyo ba yun kung kayo ay nun sa matinding problema, di ba? Lalo kayo naging madasalin, tama ba? Lalo kayong naging palabasa sa Bible. At lalo kayong matin ng small group, lalo kayong nasa simbahan. Kasi nga, yun ang gusto ni Lord, na tayo ay magpupuri sa Kanya. Ano mang kondisyon natin sa buhay. At alam niyo ang kasunod dito, yun ang malupit. Ang kasunod dito, dadaling ka upang maranasan mo yung milagro Yes. ng Panginoong Hesus na higit pa sa iniisip mo. Minsan higit pa sa inakala mo. Sino may isip ba nila Pablo nung sila ay nagwo-worship? Tapos napagod na sila, siguro nagpapahinga na sila. Anong ginawa ng Diyos? Lumindol. At dahil sa lindol na yon, natanggal po yung mga pintuan na bukas. At ito nakakapagtaka. Pati yung mga nakataling paa nila, nakaipit sa mga kahoy-kahoy. Hindi naman yung kadena no? Kahoy talaga. Makikita nyo sa picture. Natanggal yun. Paano matatanggal ng lindol yun? Ugayin ka lang nun. Ako naniniwala, may mga anghel na nagtanggal nun. Yes. Di ba? Si Lord gumagamit ng mga anghel. At doon makikita nyo, ubra na silang tumakas eh. Kaya naman yung jailer, yun ang target ng Diyos na makakilala eh. Talagang, ang totoo pala, naisip ko nga eh, ang totoong nakakulong pala, hindi sila Pablo, itong jailer. Kasi nandun siya sa buhay ng kasalanan, sa buhay na punong-puno ng takot, at talagang, ano na siya eh, buhay na bigo. Magpapakamatay na nga siya, wawakasan niya yung buhay niya, di ba? Kumbaga, para sa kanya, wala nang halaga yung buhay kasi mapaparusahan din siya na kamatayin. And yet, sabi nila Pablo, huwag mo saktan ang sarili mo. Nandito kami. At doon, nagtanong yung jailer, paano po ako maliligtas? Doon naisip ko, siguro yung tanong na ibig sabihin nun, paano siya lalaya? Paano siya makakasunod din sa Panginoon? At ang simple lang sagot nila Pablo, ito lang, sabi, manampalataya ka kay Jesucristo at ikaw ay maliligtas, pati ang iyong pamilya. Alam niyo, sa dulo nangyari, may bonus pa. Hindi lang naligtas yung jailer, buong pamilya. Napakaganda. Palapakan naman natin si Lord. At yan ang mensahe natin, no?
na huwag kayong matatakot pag may mga problema. Harapin nyo to ng may pagsamba at sa dulo, magpasalamat na kayo kasi ililigtas kayo ng Panginoon. Amen. Magtatagumpay kayo Amen. dahil kayo ay sumusunod sa Diyos at ang Diyos ang nangunguna sa inyo. Amen po. Purihin ang Diyos. Amen. 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 So, nakakatuwa po, no? Naubos na naman ang isang oras natin. Ay, ubos na Hindi pala. na natin Oo. namamalayan. Kaya naman, samahan nyo kami ulit sa susunod na Webes. At alam ko, na-miss nyo na si Pastor Gani. Kaya Yes. naman, sa next Thursday, Pastor Gani is here with us para kayo ay muling bigyan ng isang magandang programa. Sana nandito rin ako. Sure. Ay. At kaya naman, aabante tayo! We will bless